Isang yakap sa inyong mga puso, mga kakwento. Akong muli ang inyong kasamang si Maria, dito sa Kwentong Puso TV. Ang channel kung saan ang bawat pintig ay may dalang isang hiwaga. Paano kung ang 10 taon ng pagmamahal na inakala mong perpekto ay isa palang napakahabang kasinungalingan at ang mga taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo ang siya palang wawasak sa buong pagkatao mo? Samahan niyo akong pakinggan ang kwento ni Esperanza. And of course, to my beautiful wife, Esperanza. Nakangiting lumingon si Esperanza kay Rico, ang kanyang asawa, na ngayon ay nagsasalita sa entablado sa harap ng daan-daang bisita. Ang hangin ay puno ng amoy, ng mamahaling pabango, at masasarap na pagkain. Ito ang kanilang ika-10 anibersaryo, isang dekada ng pagsasama. 10 taon, isang dekada. Pagpapatuloy ni Rico, medyo nanginginig ang boses. Hindi ko malilimutan ang lahat ng sakripisyo mo para sa akin, para sa pamilyang ito. Tumango si Esperanza, naramdaman ng init sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ng mahigpit ang maliit at eleganteng kahon sa kanyang kandungan. Ang regalo niya. At dahil sa sakripisyong yon, huminto si Rico at tila nagbago ang tono ng kanyang boses. Naging malamig. I am setting you free. Napakunot ang noo ni Esperanza. Anong ibig niyang sabihin? Esperanza, we are separating. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang na parang mga ahas. Bago pa man makapag-react si Esperanza, ang biyenan niyang si Doña Victoria ay tumayo mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. Itinuro siya nito. Dahil sa 10 taon, ni isang anak ay hindi mo naibigay. Sigaw nito, ang bawat salita ay parang sampal. Isa kang walang silbi. Kasabay ng sigaw na yon, isang pamilyar na anino ang lumabas mula sa likod ng entablado. Si Ana, ang kanyang pinsan, ang itinuring niyang kapatid. Dahan-dahang inilagay ni Ana ang kanyang kamay sa kanyang tiyan na medyo umuumbok na sa ilalim ng kanyang suot na damit. Tumingin si Rico mula kay Esperanza patungo kay Ana at isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil ang hindi mo kayang ibigay, Esperanza, ay ibibigay na sa akin ni Ana. Napatigil ang mundo ni Esperanza. Hindi ito totoo. Nabibingi siya sa katahimikan na ngayon ay napalitan na ng mga bulungan at halakhak mula sa mga bisita. Ang mga tingin nila ay parang mga punyal na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang mga daliri niya ay nanigas sa pagkakahawak sa maliit na kahon sa kanyang palad. Ang regalo niya para kay Rico, isang relos. May nakaukit sa likod, habang buhay, isang kasinungalingan. Ang bigat ng kanyang hikaw, ang sikip ng kanyang bestida, ang sakit sa kanyang dibdib, lahat ay tila unti-unting sumasakal sa kanya. Bakit? Ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isipan. Saan ako nagkulang? 2 security guard ang lumapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Ilabas niyo ang babaeng yan. Malamig na utos ni Doña Victoria. Walang kalaban-laban na hinawakan ng mga guard ang braso ni Esperanza. Ang kanyang mamahaling sapatos ay kumaladkad sa mamahaling damo habang hinihila siya palabas. Nakita niya ang mukha ni Rico, walang bakas ng pagsisisi. Nakita niya si Ana, nakangiti habang nakahawak sa tiyan nito. Isang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ng mansyon ang gumising sa kanya sa katotohanan. Naiwan siyang mag-isa sa dilim, sa labas ng bahay na 10 taon niyang tinawag na tahanan. Mula sa loob, dinig pa rin niya ang mahinang tunog ng musika at ang tawanan ng mga taong sumaksi sa kanyang pagkasira. Ang malakas na kalabog ng pagsara ng pinto ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng isipan ni Esperanza. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na naglalakad. Ang mga paa niya na nakasuot sa mamahaling sapatos na regalo sa kanya ni Rico ay namamanhid na sa sakit.
Ang malamig na hangin ng gabi sa Makati ay tumatago sa manipis niyang damit, ngunit hindi niya ito alintana. Mas malamig ang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang bawat ilaw mula sa mga nagtataasang gusali ay tila nangungutya sa kanya. Ang bawat sasakyang dumaraan ay tila nagbubulungan tungkol sa kanyang kahihiyan. Huminto siya sa harap ng isang salamin ng isang saradong butik. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng hindi niya nakilala. Ang kanyang buhok ay medyo gulo na. Ang kanyang maskara ay kumalat na dahil sa mga luhang hindi niya namalayang tumulo. Ang kanyang magandang gown na kanina lang ay simbolo ng kanyang kaligayahan, ngayon ay mukhang isang costume ng isang payaso sa isang trahedya. Sino ka? Tanong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig niyang hinanap ang numero ng kanyang ina sa probinsya. Pinindot niya ang call button, ngunit bago pa man ito mag-ring ay pinatay na niya. Anong sasabihin niya? Nay, pinalayas po ako. Nay, ang asawa ko may iba na. Hindi niya kaya. Ang kahihiyan ay mas mabigat pa sa sakit. Naalala niya ang lahat ng kanyang isinuko. Ang maliit na pangarap niyang magtayo ng sariling flower shop. Ang mga pagkakataon na makasama ang sarili niyang pamilya. Lahat iyon ay tinalikuran niya para maging ang perpektong asawa, ang perpektong manugang. Para saan? Para itapon na parang basura. Napaupo siya sa isang malamig na bangko sa isang maliit at madilim na parke. Doon, sa ilalim ng isang puno, niyakap niya ang kanyang sarili at hinayaan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan na bumuhos ng walang tigil. Miss, okay lang po kayo? Isang boses ng isang matandang lalaki ang pumutol sa kanyang pag-iyak. Isang security guard. May hawak itong flashlight at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Tumangulang si Esperanza, hindi magawang magsalita. Gabi na po, delikado dito, sabi ng guard. Umupo ito sa kabilang dulo ng bangko, nagpapanatili ng distansya. Umuwi na po kayo. Umuwi? Saan? Wala na siyang tahanan. Wala. Wala po akong pamasahe. Halos pabulong niyang sabi. Kinuha ng guard ang kanyang pitaka, kumuha ng ilang barya at isang gusot na 20 pesos. Inabot nito sa kanya. Kaunti lang to, miss. Sana makatulong. Isang simpleng kabaitan mula sa isang estranghero. Ito ang unang init na naramdaman niya sa gabing iyon. Tinanggap niya ang pera, ang mga daliri ay nanginginig. Salamat po. Walang anuman. Tumayo na ang guard. Mag-ingat po kayo. Naiwan siyang muli na mag-isa. Kinuha niya ang kanyang maliit na purse para itago ang pera. Halos wala itong laman. Ilang lipstick, ang kanyang telepono, at isang lumang pitaka. Nang buksan niya ito, walang laman na pera. Tanging mga lumang resibo at isang business card na halos nabubura na. Hindi niya maalala kung sino ang nagbigay nito. Siguro isang kaibigan, matagal na panahon na. Itago mo to, Espe, just in case. Ang mga salitang iyon ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Pinagmasdan niya ang card sa ilalim ng naninilaw na ilaw ng poste. Ang papel ay malambot na sa kalumaan, ngunit malinaw pa rin ang mga nakasulat na letra. Attorney Alon De Marco, law firm isang pangalan, isang numero ng telepono. Nakatitig lang siya doon, nanginginig. Isang senyales ba ito? Isang maliit na piraso ng pag-asa sa gitna ng kawalan? Tatawag ba siya? Kinabukasan ang sikat ng araw ay parang mga matang mapanghusga. Dala ang natitirang pera mula sa security guard at ang kapirasong business card. Narating ni Esperanza ang isang luma at maliit na gusali sa isang hindi pamilyar na kalye. Malayo sa kinang at yaman ng mundo ni Rico. The Marco Law Firm. Ang pangalan ay nakasulat sa isang maliit na brass sign sa tabi ng pinto. Kumatok siya. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bumukas ng pinto ay isang lalaking nasa mid-30s, matangkad at may seryosong mukha. Ang kanyang mga mata ay matalas. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao.
Nakasuot lang ito ng simpleng puting polo at slacks. Yes? Tanong nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Hinahanap ko po si Attorney Alon De Marco. Nanginginig na sabi ni Esperanza. Ako nga, sagot nito. Hindi man lang ngumiti. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Pumasok ka. Ang opisina ay maliit at simple. Puno ng mga libro at tambak na mga folder. Umupo si Esperanza sa tapat ng mesa ni Alon. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal na iimbestigahan. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, ma'am? Tanong ni Alon, diretso sa punto. Nag-umpisang ikwento ni Esperanza ang lahat. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Habang nagsasalita siya, si Alon ay tahimik lang na nakikinig. Ang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Walang awa, walang simpatiya. Tanging matinding focus lang. Nang matapos si Esperanza, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. So, what do you want from me? Tanong ni Alon. Gusto kong makuha ang hustisya, sabi ni Esperanza. Anong klaseng hustisya? Do you have any proof? May prenup ba kayo? Sunod-sunod na tanong ng abogado. Umiling si Esperanza. Wala. Ang tiwala ko lang ang meron ako. Isang halos hindi mahahalata, mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Alon. Tiwala. Hindi yan tinatanggap sa korte, miss. Esperanza. Ang pangalan ko ay Esperanza. Okay, Esperanza. Alam mo ba kung sinong kinakalaban mo? Tumingin si Alon sa kanya ng diretso. Ang pamilya, Sandoval. May pera sila, may kapangyarihan. Kaya nilang bilhin ang lahat. This is a losing battle. Kahit na po ba nasa panig ko ang katotohanan? Minsan, ang katotohanan ang unang-unang nabibili. Malamig na sagot ni Alon. Nang banggitin ni Esperanza ang buong pangalan ng kanyang biyenan. Doña Victoria Sandoval. Biglang nagbago ang mga mata ni Alon. Isang kislap, isang bagay na madilim at mabilis na dumaan at agad ding nawala. Bahagyang nanigas ang kanyang panga, ngunit agad din niyang pinakalma ang sarili. Hindi ito napansin ni Esperanza. Masyado siyang abala sa sarili niyang sakit. Huminga ng malalim si Alon. Tinitigan niya si Esperanza, hindi bilang isang kliyente, kundi bilang isang palaisipan. Bakit mo tiniis ang lahat ng ito ng 10 taon? Ang tanong na yon ang tuluyang bumasag sa natitirang lakas ni Esperanza. Hindi siya sumagot. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at gumulong sa kanyang pisngi. Ang kanyang pananahimik ay nagsabi ng lahat, ng pagmamahal, ng pag-asa, ng pagiging bulag. Tumayo si Alon at tumalikod, nakatingin sa bintana. Pag-iisipan ko, sabi niya. Ang boses ay muling naging malamig at walang kasiguraduhan. Tawagan mo ako bukas. Iyon lang, walang salita ng pag-asa, walang pangako. Tumayo si Esperanza. Pakiramdam ay mas lalong nawalan ng laman kaysa noong pumasok siya. Habang naglalakad siya palabas ng pinto, narinig niya ang huling sinabi ni Alon na hindi nakatingin sa kanya. At Esperanza, huwag ka nang iiyak. It won't help. Kinabukasan, habang nakaupo sa gilid ng kama, sa maliit na kwartong inuupahan niya, tumunog ang telepono ni Esperanza. Isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Hello? Esperanza, si Alon to. Ang boses ay kasing seryoso at walang emosyon tulad ng dati. Tinatanggap ko ang kaso mo. Isang malaking bigat ang tila nabunot sa dibdib ni Esperanza. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw nakahinga siya ng maluwag. Salamat. Salamat, attorney. Huwag ka munang magpasalamat, putol ni Alon sa kanya. Hindi ito magiging madali. Gagamitin nila ang lahat laban sa'yo. Ang pera, ang impluwensya, ang mga kasinungalingan. Kailangan mong maging handa. Handa po ako, sabi ni Esperanza.
Kahit na may takot sa kanyang boses, nag-usap sila ng ilang minuto tungkol sa mga susunod na hakbang. Kailangan nilang mag-file ng legal na dokumento. Kailangan nilang maghanap ng ebidensya. Habang nagsasalita si Alon, unti-unting bumabalik ang lakas ni Esperanza. May direksyon na siya. May kakampi na siya. Pagkatapos ng tawag, habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang sarili, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang pamilyar na numero. Si Yaya Luming. "Nak, Esperanza?" Pabulong na sabi ng matanda sa kabilang linya. Halatang nagtatago ito. "Yaya, kumusta na po kayo? Okay lang po ba kayo dyan?" Nag-aalalang tanong ni Esperanza. "Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo. Diyos ko, nak, ang ginawa nila sa'yo." Narinig ni Esperanza ang pigil na pag-iyak ng kanyang yaya. "Nag-aalala ako para sa'yo. Okay lang po ako, yaya. Lalaban po ako." "Mabuti naman," sabi ni Yaya Luming. Mas malakas na ngayon ang boses. "Makinig ka, nak. Tutulungan kita. Magmamasid ako dito. Maghahanap ako ng kahit anong pwedeng makatulong. Basta, na mag-iingat ka. Halimaw sila." Ang mga salitang iyon, kahit puno ng takot, ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Esperanza. Hindi siya nag-iisa. Ilang oras ang lumipas, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man. May nagpadala raw ng package para sa kanya. Nagtaka si Esperanza. Sino ang nakakaalam kung nasaan siya? Kinuha niya ang isang simpleng brown box. Walang pangalan ng nagpadala. Dala ang kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang nasa loob ay ang lahat ng litrato niya na nakasabit sa mansyon. Ang wedding picture nila ni Rico. Ang mga litrato mula sa kanilang mga anibersaryo. Lahat ay pinagpira-piraso, ginunting, sinira. At sa ilalim ng mga pira-pirasong alaala, may isang bagay pa, isang manika. Maganda sana, ngunit may kulang. Pugot ang ulo nito. Nabitiwan ni Esperanza ang kahon. Napasandal siya sa pader, ang paghinga ay mabilis at mababaw. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito ay isang mensahe, isang banta. Paano nila nalaman kung nasaan siya? Nanginginig niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Alon. Nang dumating si Alon sa kwarto niya, nakita niya ang nagkalat na pira-pirasong litrato at ang manikang walang ulo. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang manika, ang mukha ay naging mas matigas at mas malamig pa kaysa dati. Tumingin siya kay Esperanza na nakasandal pa rin sa pader, maputla at takot na takot. "This is a declaration of war," sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng bakal. "Handa ka na ba?" Isang maliit at lumang simbahan ang nagsilbi nilang tagpuan. Sa isang sulok na hindi gaanong dinaraanan ng tao, sa ilalim ng naninilaw na ilaw ng mga kandila, hinintay ni na Esperanza at Alon si Yaya Luming. Bawat anino na gumagalaw ay nagdudulot ng kaba sa dibdib ni Esperanza. Ilang sandali pa, isang babaeng nakabalot sa isang lumang alampay ang mabilis na lumapit sa kanila. Si Yaya Luming. Baka sa mukha nito ang takot at pagod. "Yaya," mahinang tawag ni Esperanza. Niyakap ang matanda. "Salamat sa Diyos at ligtas ka." "Humihingal na," sabi ni Yaya Luming. Nilingon niya si Alon na may pagtataka at pag-iingat. "Kasamahan ko po siya, Yaya. Mapagkakatiwalaan po siya." Pag-assure ni Esperanza, tumango ang matanda, ngunit hindi pa rin mapakali. "Wala tayong maraming oras," pabulong niyang sabi. Lagi nang nakabantay ang mga security sa mansyon. Huminga siya ng malalim. "Hindi ko alam kung makakatulong to pero nitong mga nakaraang buwan, palagi kong nakikita si Ana na pumupuslit sa private office ni Sir Rick. Akala ko nung una, normal lang, pero may mga naririnig ako minsan." "Ano po ang naririnig niyo?" tanong ni Alon. Ang boses ay kalmado ngunit diretso. "Mga salita tulad ng schedule, tapos procedure.
Laging binabanggit ni Sir Rico na kailangan sundin ang schedule, na hindi pwedeng magkamali sa procedure. Hindi ko maintindihan. Napakunot ang noo ni Esperanza. Anong procedure? May biglang dinukot si Yaya Luming mula sa loob ng kanyang damit. Isang maliit na supot na puno ng mga nakatuping papel. Inabot niya ito kay Esperanza. Ito, mga credit card statement ni Sir Rico. Itinatapon lang nila ito sa basurahan sa opisina niya. Tinago ko. Baka sakali? Binuksan ni Esperanza ang mga papel. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Mga statement mula sa nakalipas na 9 na buwan. Puro malalaking bayarin at isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas. Buwan-buwan. St. Victoria Medical Specialists. Isang pangalan ng klinik na hindi pamilyar sa kanya. Isang mamahaling klinik base sa mga halaga. Bakit si Rico gagastos ng ganito kalaki sa isang klinik na hindi man lang niya nabanggit? Hindi ko kilala ang lugar na to. Sabi ni Esperanza, ipinakita ang papel kay Alon. Bago pa man kuhanin ni Alon ang mga papel, hinawakan ni Yaya Luming ang kamay ni Esperanza. May inilagay siya sa palad nito. Isang luma at medyo kupas na suklay na gawa sa kahoy. Ang suklay ng nanay mo, sabi ni Yaya, ang mga mata ay naluluha. Tinago ko, para hindi mo makalimutan kung sino ka talaga, Esperanza. Hindi ka lang asawa ni Rico Sandoval. Ikaw ang anak ni na Elena at Mateo. Niyakap ni Esperanza ang suklay, ang tanging piraso ng kanyang nakaraan na hawak niya ngayon. Isang lakas ang tila dumaloy mula dito papasok sa kanyang puso. Salamat, Yaya. Maraming salamat po. Kinuha ni Alon ang mga credit card statement at tiningnan ang pangalan ng klinik. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa papel. Ang kanyang panga ay bahagyang tumigas. Attorney? Tanong ni Esperanza. Tumingin si Alon sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Esperanza ang isang bagay na mas malamig pa sa kanyang karaniwang seryosong ekspresyon. Isang bagay na tila may bahid ng kaalaman. Kilala ko ang lugar na to, sabi ni Alon. Ang boses ay mababa. They specialize in high-risk pregnancies. Huminto siya saglit, tila may inaalalang isang mahalagang detalye. And something else. Ang pag-asang dala ng mga nahanap na ebidensya ay agad ding naglaho na parang bula. 2 araw na sinusubukan ni Alon na makakuha ng impormasyon mula sa St. Victoria Medical Specialists. Ngunit sa bawat hakbang niya, isang pader ang tila humaharang. Anong ibig mong sabihin na kailangan ng court order? Narinig ni Esperanza na sinabi ni Alon sa telepono. Halata ang pagkadismaya sa boses nito. For a simple inquiry? That's ridiculous. Pagkatapos ng tawag, napasabunod si Alon sa sarili niyang buhok. They are blocking us at every turn, Esperanza. Patient confidentiality daw. Pero alam kong hindi lang yun. Hindi siya nagkamali. Nang subukan niyang alamin kung sino ang mga may-ari ng klinik, isang mas malaking pader ang sumalubong sa kanila, ang St. Victoria Medical Specialists ay pagmamay-ari ng isang mas malaking ospital, ang Sandoval General Hospital. At ang isa sa mga pangunahing board member at investor ay walang iba kundi si Doña Victoria Sandoval. Siya ang may-ari ng kastilyo, mahinang sabi ni Alon, at hawak niya ang lahat ng susi. Ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay muling bumalik kay Esperanza. Paano sila lalaban sa isang kalaban na kontrolado ang lahat? Kinahapunan, habang nag-iisa si Esperanza sa kanyang maliit na inuupahang kwarto at pinag-iisipan kung may pag-asa pa ba ang laban na ito, may kumatok sa kanyang pinto. Pagbukas niya, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Si Ana. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto, nakasuot ng isang mamahaling maternity dress. Ang kanyang buhok ay bagong ayos at may isang maliit, mapagmalaking nangiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang tiyan ay mas lalo ng kapansin-pansin. Ate Espe, bati nito.
Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Nabalitaan ko kung saan ka nakatira. Gusto lang kitang kamustahin. Hindi makapagsalita si Esperanza. Ang galit at sakit ay nag-uunahan sa kanyang dibdib. Don't worry ate. Ako na ang bahala kay Rico at sa baby namin. Pagpapatuloy ni Ana, hinahaplos ang kanyang tiyan. I'm just so happy. Sana mahanap mo rin ang kaligayahan mo. Ang bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Esperanza. Ito ba ang pinsan na tinulungan niya? Ang batang pinakain at dinamitan niya? Huminga ng malalim si Esperanza, pinipigilan ang sarili na sumabog. Tiningnan niya si Ana ng diretso sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Tapos ka na ba? Tanong ni Deep niya. Nagulat si Ana sa kanyang reaksyon. Inaasahan nito ang mga luha, ang mga sigaw. Umalis ka na, sabi ni Esperanza. Ang boses ay matatag. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa mukha nito. Nang makapasok siya, napasandal siya sa pinto. Ang mga tuhod ay nanginginig. Ngunit hindi siya umiyak. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit. Maya-maya, may isa pang kumatok. Isang kartero naman ngayon, may sulat daw para sa kanya. Galing sa bangko. Nagtaka siya. Binuksan niya ang sobre, iniisip na isa lang itong normal na bank statement. Isang pirasong papel lang ang laman. Isang abiso. Ang kanilang joint account ni Rico, kung saan nakalagay ang lahat ng kanyang naipon at ang perang bigay sa kanya ng sarili niyang mga magulang bago sila mamatay, ay isinara. At ang natitirang balanse, PHP 1575, 15 piso at 75 sentimo. Iyon ang halaga ng 10 taon ng kanyang buhay. Nabitawan niya ang sulat. Ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila gumuho. Wala na siyang pera, wala na siyang pamilya, wala nang natira sa kanya. Nakatitig lang si Esperanza sa bank statement, 15 piso. Ang mundo sa paligid niya ay tila naging tahimik at walang kulay. Ang galit ay napalitan ng isang malalim na pagkapagod. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang lumaban. Para saan pa? Nang tumunog ang kanyang telepono, wala siyang ganang sagutin ito. Ngunit nagpatuloy ito sa pagring. Sa huli, sinagot niya rin. Hello? Ang boses niya ay basag at walang buhay. Esperanza? Okay ka lang? Boses ni Alon. May bahid ng pag-aalala. May nangyari ba? Hindi siya sumagot. Isang hikbilang ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Saan ka? Pupuntahan kita. Mabilis na sabi ni Alon. Hindi niya alam kung bakit, pero sinabi niya ang address niya. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig niya ang katok ni Alon sa pinto. Nakita nito ang bank statement sa sahig at agad nitong naintindihan. Walang imik na pinulot ni Alon ang purse ni Esperanza sa mesa. Tara, sabi nito. Saan tayo pupunta? Kakain tayo. Simpleng sagot ni Alon. Dinala siya ni Alon hindi sa isang magarang restaurant, kundi sa isang maliit na karinderya na nakatago sa isang eskinita. Ang amoy ng nilulutong adobo at sinangag ay sumalubong sa kanila. Umupo sila sa isang simpleng lamesang kahoy. Umorder si Alon para sa kanilang dalawa. Nang dumating ang pagkain, hindi gumalaw si Esperanza. Nakatitig lang siya sa kanyang plato, walang gana. Tahimik na isinubo ni Alon ang unang kutsara. Pagkatapos ay marahan niyang itinulak ang kanyang plato ng adobo, palapit kay Esperanza. Kumain ka, sabi niya. Ang boses ay mas malumanay kaysa dati. Kailangan mo ng lakas. Mahaba pa ang laban. Ang simpleng gesto na yon, ang simpleng mga salita na yon, ang tuluyang bumasag sa pader na itinatayo ni Esperanza. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha sa plato ng kanin. Hindi nagsalita si Alon. Hinayaan lang niya siyang umiyak. Nang medyo kumalma na siya, kinuha niya ang kutsara at nagsimulang kumain. Bawat subo ay mahirap. Ngunit unti-unti, isang kakaibang init ang nagsimulang bumalik sa kanyang nanlalamig na katawan. Alam mo,
Nagsimulang magsalita si Alon, nakatingin sa malayo. Ang pamilya ko dati. May maliit kaming bakery sa probinsya. Masaya kami. Simple lang. Napatingin sa kanya si Esperanza. Nagulat. Tapos, may isang malaking korporasyon na gustong bilhin ang lupa namin. Ayaw ng tatay ko. Kaya ginipit nila kami. Binabaan nila ang presyo ng tinapay sa lugar namin. Siniraan nila ang pangalan namin. Hanggang sa wala nang bumibili sa amin. Hanggang sa naubos ang lahat. May isang pait sa mga mata ni Alon na ngayon lang nakita ni Esperanza. Nakita ko kung paano nasira ang tatay ko, kung paano siya nawalan ng pag-asa. Kinain sila ng buo, Esperanza, at wala kaming nagawa. Ngayon, naintindihan na ni Esperanza. Ang lamig sa mga mata ni Alon ay hindi kawalan ng pakialam. Ito ay isang pader na itinayo mula sa isang lumang sakit. I'm sorry, mahinang sabi ni Esperanza. Tumingin si Alon sa kanya at sa isang saglit nakita niya ang batang lalaki sa likod ng mga mata ng abogado. Isang batang nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang mundo. Kaya hindi ako papayag na mangyari rin sa'yo yon, sabi niya. Natapos silang kumain sa katahimikan, ngunit hindi ito ang katahimikan na nakakabingi. Ito ay isang katahimikan na puno ng pagkakaintindihan. Nang paalis na sila sa karinderya, biglang nag-vibrate ang telepono ni Alon. Tiningnan niya ang screen at biglang nagbago ang kanyang muka. Nawala ang bakas ng kalungkutan. Napalitan ito ng matinding focus at kuryosidad. May nahanap ang investigador ko, sabi niya kay Esperanza. Ang boses ay muling naging seryoso at diretso. Tungkol sa birth certificate ni Rico. Dali-daling bumalik sina Esperanza at Alon sa opisina. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng kaba at hindi masabi na mga tanong. Pagdating sa opisina, isang selyadong envelope ang naghihintay sa mesa ni Alon. Iniwan daw ng kanyang investigador. Ang sabi niya, nahirapan siyang kunin to. Sabi ni Alon habang maingat na binubuksan ang envelope. Ang official birth certificate ni Rico, malinis, walang problema. Pero may isang medical record na nakasama dito mula sa ospital kung saan siya pinanganak. It was buried deep in the archives. Halos aksidente lang na nahanap. Inilabas niya ang isang luma at naninilaw na dokumento, mga sulat kamay ng doktor, mga terminong medikal na hindi maintindihan ni Esperanza. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Tinitigan ni Alon ang papel. Ang kanyang noo ay nakakunot sa tindi ng pag-iisip. Hindi ako sigurado. It's a diagnosis of a rare congenital condition. I need to call someone. Kinuha ni Alon ang kanyang telepono at tumawag sa isang contact. Narinig ni Esperanza ang mga salitang sinabi ni Alon sa kabilang linya. Doc, may itatanong lang sana ako. Klinefelter syndrome? Isang mahabang katahimikan habang nakikinig si Alon sa kausap. Si Esperanza naman ay nakatitig lang sa abogado. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Nakita niya kung paano unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Alon. Mula sa pagiging seryoso, naging pagkabigla, hanggang sa isang ekspresyon ng absolutong hindi paniniwala. 0% chance? Ulit ni Alon sa kausap. Ang boses ay halos pabulong. Are you absolutely sure? Nang ibaba ni Alon ang telepono, hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya sa dokumento na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Alon? Kinakabahang tawag ni Esperanza. Anong sabi? Dahan-dahang itinaas ni Alon ang kanyang tingin. Ang mga mata niya ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Esperanza dati. Isang halo ng awa at matinding galit. Ang sakit na yan. May isang epekto lang yan sa mga lalaki. Sabi ni Alon. Maingat na pinipili ang kanyang mga salita. It causes infertility. Complete and irreversible infertility. Natigilan si Esperanza. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, Esperanza. Huminga ng malalim si Alon.
Hindi pwedeng magkaanak si Rico. Kailanman. It's a 100% medical impossibility. Ang mga salita ay tila lumutang sa hangin. Hindi pwedeng magkaanak si Rico. Paulit-ulit. Naalala niya ang sigaw ni Doña Victoria. Isa kang walang silbi. Naalala niya ang mga tingin ng pagkaawa mula sa kanilang mga kaibigan. Naalala niya ang 10 taon ng pag-inom ng mga gamot, ng pagdarasal, ng pagtatanong sa sarili kung saan siya nagkamali. Isang dekada ng kasinungalingan. Hindi umiyak si Esperanza. Hindi siya sumigaw. Naupo siya ng dahan-dahan sa silya, nakatitig sa kawalan. Pagkatapos, isang tunog ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawa. Mapait, walang saya, at puno ng sakit. Tumingin siya kay Alon. Ang mga mata ay nagnininga sa isang malamig na apoy. So all this time, sabi niya, ang bawat salita ay matalas. Ako pala ang ginawa nilang sinungaling. Ang tanong ay bumagsak sa kanyang isipan na parang bomba. Kung hindi anak ni Rico, kaninong anak ang dinadala ni Ana? Bigla siyang napatayo. Yung kahon ko. Anong kahon? Ang kahon ng mga alaala. Ang tanging bagay na nadala ko mula sa bahay na yon. Dali-dali nilang kinuha ang kahon sa inuupahan niyang kwarto. Gabi na nang bumalik sila sa opisina. Nanginginig na binuksan ni Esperanza ang kahon. Mga tiket ng sine, mga tuyong bulaklak, mga sulat, mga simbolo ng isang pekeng pag-ibig. At sa ilalim ng lahat, isang lumang litrato mula sa isang company outing nila. 3 taon na ang nakalipas. Nasa gitna sina Rico at Esperanza, pilit na nakangiti. Sa gilid nakatayo si Ana, nakatingin kay Rico na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng pansin ni Esperanza. Sa likuran nila, nakikipag-usap sa ibang bisita, ay isang lalaki. Isang lalaking matangkad, nakasalamin. Isang lalaking napakapamilyar. Biglang nanlaki ang mga mata ni Esperanza habang dahan-dahan niyang inaalala kung saan niya nakita ang mukhang iyon. Sa brochure, ang St. Victoria Medical Specialists. Siya! Halos pabulong na sabi ni Esperanza. Ang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa lalaki sa litrato. Nakita ko siya sa brochure ng St. Victoria. Kinuha ni Alon ang litrato at tiningnan ito ng mas malapitan. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi ito pagtataka, kundi pagkilala. Kilala ko siya, sabi ni Alon. Ang boses ay mababa at seryoso. Siya si Dr. Manuel David, isa sa mga pinakamagaling at pinakamahal na fertility specialist sa buong bansa. At oo, nagtatrabaho siya sa St. Victoria. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa isipan ni Esperanza. Bumubuo ng isang imahe na mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala niya. Ang pagiging baog ni Rico, ang biglaang pagbubuntis ni Ana, ang mamahaling klinik, ang sikat na doktor. This was never about an affair, Esperanza. Sabi ni Alon, tila binabasa ang kanyang iniisip. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa tindi ng realisasyon. This was a plan. Isang napakatagal at napakadetalyadong plano. Isang plano na ginawa siyang tanga sa loob ng 10 taon. Isang plano na ginamit ang katawan ng sarili niyang pinsan. Isang plano na niloko ang lahat. Ang galit sa loob ni Esperanza ay hindi na lang basta galit. Ito ay naging isang mamalamig at matalas na bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang determinasyon. Kailangan nating patunayan, sabi ni Esperanza. Mahirap yan. Si Dr. David ay protektado ni Doña Victoria, sagot ni Alon. Pero baka hindi na natin kailangan pang pilitin ang pinto. Baka pwede nating hintayin na sila mismo ang magbukas nito para sa atin. Kinabukasan, gumawa ng isang maingat na hakbang si Alon. Ginamit niya ang isang pinagkakatiwalaang contact para magpakalat ng isang simpleng bulong-bulungan sa legal circle ng mga Sandoval. Isang simpleng tanong lang. Bakit daw iniimbestigahan ng isang maliit na law firm
ang professional history ni Dr. Manuel David. Hindi nila kinailangang maghintay ng matagal para sa resulta. Kinagabihan, tumawag si Yaya Luming kay Esperanza. Ang boses nito ay hindi na pabulong. Ito ay puno ng hindi maipaliwanag na takot. Esperanza, nak, humihikbing sabi ng matanda. Pinapaalis na nila ako. Ngayon din. Ano po? Bakit daw po, Yaya? Gulat na tanong ni Esperanza. Napatayo. Hindi ko alam. Bigla na lang pumasok sa kwarto ko ang mga guard ni Ma'am Victoria. Sinabihan akong mag-empake at umalis. Bawal na raw akong bumalik. Tinatakot nila ako. Nak! Ang dugo ni Esperanza ay tila nagyelo. Ito na. Ito ang reaksyon na hinihintay ni Alon. Ngunit hindi niya inasahan na ganito kabilis at ganito kalupit. Ang takot ni Doña Victoria ay nagbunga ng karahasan. Yaya, nasaan po kayo? Mag-iingat po kayo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Habang kausap niya si Yaya Luming, may isang kumatok sa pintuan ng kwarto ni Esperanza. Isang bata mula sa kabilang unit. May inabot itong isang nakatuping papel. Pinabibigay po ng isang matandang babae kanina, sabi ng bata. Binuksan ni Esperanza ang sulat. Sulat kamay ni Yaya Luming. Halatang minadali. Huwag kang susuko para kay Miguelito. Miguelito. Sa unang pagkakataon, nalaman ni Esperanza ang pangalan ng batang nasa sinapupunan ni Ana. Hindi na lang siya isang konsepto, isa na siyang tao, isang batang walang kasalanan. Tinawagan niyang muli si Yaya Luming. Yaya, nakuha ko na po ang sulat. Salamat po. Mag-iingat po kayo. Parang awa niyo na. Oo, nak. Mag-iingat ako. Kailangan ko lang makuha ang gamit ko. Biglang may narinig si Esperanza na malakas na kalabog mula sa kabilang linya. Yaya? Sino yan? Narinig niyang sigaw ni Yaya Luming, puno ng takot. Isang matinis na sigaw. Pagkatapos, wala na. Nawala ang signal. Yaya? Yaya Luming. Sigaw ni Esperanza sa telepono. Katahimikan. Tumingin siya kay Alon na narinig ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, parehong puno ng hindi maipintang lagim. Ang katahimikan na naiwan ng nawalang tawag ay mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw ni Yaya Luming. Napaupo si Esperanza, ang telepono ay dumulas mula sa kanyang nanginginig na kamay. Alon! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, puno ng takot. Mabilis na kumilos si Alon. Ang kaninang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang matalas at kalkuladong ekspresyon. Esperanza, makinig ka sa akin. Panic is what they want. Hindi natin ibibigay iyon sa kanila. Pero si Yaya, paano kung may ginawa silang masama sa kanya? Hindi nila gagawin yun. Mabilis na sagot ni Alon, kahit na hindi siya sigurado. Masyadong maingay yun. Ang gusto lang nila ay takutin siya, itago siya. At sa pagmamadali nilang gawin yun, nagkamali sila. Anong pagkakamali? Nag-iwan sila ng bakas, sabi ni Alon. Ang mga mata ay nag-aapoy. Ang isang bigla ang pagpapaalis, ang isang banta. That's leverage. At gagamitin natin yan laban sa pinakamahinang kawing ng kanilang kadena. May diniyal si Alon sa kanyang telepono. Hindi ito pulis. Isang numero na tila matagal na niyang hindi ginagamit. Hello? I need a favor, sabi ni Alon sa kabilang linya. I need you to deliver a message to Dr. Manuel David, a confidential one. Sabihin mo sa kanya, may alam ako tungkol sa biglaang pagkawala ng isang kasambahay ng mga Sandoval. At kung hindi niya ako kakausapin sa loob ng 24 na oras, baka isang criminal investigation na ang susunod na mangyari. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Esperanza. Ngayon, maghihintay tayo. Hindi nila kinailangang maghintay ng matagal. Wala pang 12 oras, isang text message ang natanggap ni Alon mula sa isang hindi kilalang numero.
Isang address, isang oras, walang pangalan. Sa isang madilim na parking lot ng isang halos abandonadong gusali, nagtagpo sila. Lumabas mula sa isang mamahaling sasakyan si Dr. David. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay wala na. Napalitan ito ng pamumutla at hindi mapakaling mga mata. Anong kailangan nyo? Nanginginig na tanong ng doktor. Ang katotohanan. Simpleng sagot ni Alon. Wala akong alam sa kasambahay na yan. Hindi ako naniniwala sa'yo, Doc. Putol ni Alon. At sa oras na iharap ko ang ebidensya na nag-uusap kayo ni Doña Victoria bago ang insidente, baka hindi na rin maniwala sa'yo ang mga pulis. Ang banta ay tumama ng husto. Napasandal si Dr. David sa kanyang sasakyan. Tila nawalan ng lakas. Wala akong choice noon. Halos pabulong niyang sabi. Puno ng pagsisisi at galit. She had me trapped. May hawak siyang isang pagkakamali ko noon. Ginamit niya yon para pilitin ako. Tumingin siya kay Esperanza. Ang mga mata ay puno ng awa. Patawad, ma'am. At doon, sa gitna ng dilim at amoy ng alikabok, ibinuhos ni Dr. David ang lahat. Walang affair, pag-amin niya. Si Doña Victoria ang nagplano ng lahat. Matagal na niyang alam na baog si Rico, pero kailangan niya ng tagapagmana. Isang tagapagmana na may dugong Sandoval, kahit kaunti. Nakinig si Esperanza. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Pinilit niya akong magsagawa ng IVF, in vitro fertilization, pagpapatuloy ng doktor. Ginamit namin ang egg cell ni Ana, pero ang sperm, hindi galing kay Rico, galing ito sa isang anonymous donor. Pagkatapos, si Doña Victoria na ang gumawa ng paraan para pekein ang mga dokumento para lumabas na si Rico ang ama. Isang nakakasukang pakiramdam ang bumalot kay Esperanza. Ang buong pagbubuntis, ang buong kwento, ay isang produkto ng laboratorio, isang transaksyon na binuo sa kasinungalingan at desperasyon. Sinira niya ang buhay ko, ang karir ko, sabi ni Dr. David. Ang boses ay basag na. Ngayon, sisirain ko ang mga plano niya. Kinuha niya ang isang briefcase mula sa kanyang sasakyan at inabot ito kay Alon. Lahat ng kopya ng totoong medical records, ng mga kasunduan, lahat nandyan. Gamitin niyo yan. Pumasok na siya sa kanyang sasakyan at mabilis na umalis, nag-iwan ng alikabok at isang nakabibinging katotohanan. Hawak ni Alon ang briefcase na parang isang tropeo. Tumingin siya kay Esperanza na nakatayo pa ring parang bato. Pinoproseso ang lahat. Nasa atin na ang lahat, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng determinasyon. Oras na para sa huling pagtutuos. Isang linggo bago ang nakatakdang paghaharap sa harap ng legal counsel ng pamilya Sandoval, nagpasya si Esperanza na kailangan niyang humarap sa sarili niyang nakaraan, sa sarili niyang damdamin. Umupo siya sa sahig ng kanyang maliit na kwarto at sa harap niya ay naroon ang kahon ng mga alaala. Ang kahon na naglalaman ng 10 taon ng kanyang buhay, ng kanyang pag-ibig at ng kanyang mga kasinungalingan. Kinuha niya ang bawat bagay. Ang tuyong bulaklak mula sa unang date nila ni Rico. Ngayon, nakita niya. Hindi na ito simbolo ng pag-ibig, kundi ng pagkabulag niya. Ang sulat na sinulat niya para kay Rico sa kanilang unang anibersaryo, puno ng pag-asa at pangako. Ngayon, nakita niya, ang mga salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang maliit na teddy bear na binili ni Rico sa kanya noong nagkasakit siya. Naalala niya kung paano siya niyakap ni Rico, kung paano siya inalagaan. Ngayon, nagtataka siya, puro pagpapanggap lang ba ang lahat ng iyon? O mayroon bang kahit kaunting totoo? Ang dating sakit at pagmamahal ay napalitan ng isang kalmadong pag-unawa. Hindi siya umiyak, hindi na siya nasaktan. Ang bawat alaala ay hindi na nagbigay sa kanya ng pighati, kundi ng isang matinding pag-intindi.
Nakita niya ang mga butas sa kwento. Nakita niya ang mga pulang bandila na hindi niya nakita noon. Ang kanyang pagmamahal ay hindi basura. Ang pagmamahal niya ay totoo. Ang ginawa lang ni Rico at Doña Victoria ay sinira ito. Tumayo si Esperanza. Mas magaan ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya lumalaban para sa nakaraan. Lumalaban siya para sa katotohanan. Lumalaban siya para sa isang batang walang kasalanan. Lumalaban siya para sa kanyang sarili. Narinig niyang kumatok si Alon. Pinagbuksan niya ito. "Okay ka lang?" tanong ni Alon. Tila nabasa ang lahat sa kanyang mukha. "Mas okay na ako," sagot ni Esperanza. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Handa na ako." Umupo sila at inihanda ang lahat ng ebidensya. Ang mga medical record ni Rico, ang mga papeles mula kay Dr. David, ang mga credit card statement, ang lahat ay nakalatag sa mesa. Bawat isa ay isang patalim na handang tumaga sa mga kasinungalingan ng mga Sandoval. Habang nag-aayos sila ng mga papeles, napatigil si Alon. Tinitigan niya ang isang litrato ng mansyon ng mga Sandoval. "Ang pamilya ko, nasira sila dahil sa mga Sandoval," sabi ni Alon. Ang boses ay puno ng pait. "Ang kanilang kumpanya, nilamon nila. Pinagsamantalahan nila ang kahinaan ng tatay ko." Tiningnan ni Esperanza si Alon. Ngayon, mas lalo niyang naintindihan ang abogado. Ang galit sa mga mata nito ay hindi lang para sa kanya. Para rin ito sa kanyang sariling pamilya. "Gusto mo bang bawiin ang lahat sa kanila?" tanong ni Esperanza. Umiling si Alon. "Sa simula, siguro. Oo, pero ngayon," tiningnan niya si Esperanza. "Ngayon, ang gusto ko ay hustisya para sa'yo. Para kay Miguelito, ang paghihiganti ay hindi magbibigay ng kapayapaan." Napangiti si Esperanza. Ito ang Alon na nakilala niya sa karinderya. Hindi ang malamig na abogado, kundi ang taong may puso. Kinuha ni Esperanza ang isang maliit na sobre mula sa kanyang kahon. Isang lumang ultrasound photo ni Miguelito. Ito ang binigay ni Rico sa kanya. Sinasabing ito ang anak nila. "Ito ang gagamitin ko," sabi ni Esperanza. Ang pinakamalaking kasinungalingan nila. "Handa na ang lahat," sabi ni Alon. "Bukas, Esperanza. Bukas, magbabago ang lahat." Kinabukasan, isang malaking conference room sa isang kilalang law firm ang nagsilbing arena. Nasa isang dulo sina Esperanza at Alon. Sa kabilang dulo, si Doña Victoria may suot na mamahaling barong at may kasamang 2 abogado. Sa tabi niya, si Rico, nakaupo ng tahimik at mukhang pagod. At si Ana, nakasuot ng maternity dress, nakayuko at hindi makatingin kay Esperanza. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila may kuryente. Maaari itong maputol anumang oras. "Magsimula na tayo," sabi ng head counsel. Ang boses ay matatag. Nagsimula ang paghaharap. Ang abogado ng mga Sandoval ang unang nagsalita. Nagsimula ito sa pag-atake kay Esperanza. Inakusahan siyang nanggugulo, humihingi ng pera, at sinisira ang reputasyon ng pamilya Sandoval. Ang bawat salita ay parang suntok, ngunit nanatiling kalmado si Esperanza. Tiningnan niya si Doña Victoria. Ang matandang babae ay nakaupo ng tuwid. Ang mukha ay walang ekspresyon, tila isang reyna sa kanyang trono. Ngunit sa ilalim ng kanyang matigas na titig, nakita ni Esperanza ang isang maliit na kislap ng pagkabahala. Nang matapos ang abogado ng mga Sandoval, tumayo si Alon. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at walang bahid ng takot. "Ang aking kliyente, si Ginang Esperanza Reyes, ay hindi humihingi ng pera," panimula ni Alon. Hindi rin siya nanggugulo. Siya ay narito upang ibunyag ang katotohanan at upang ipaglaban ang kanyang karapatan. Naglakad si Alon papunta sa harap. Bit-bit ang isang folder. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Doña Victoria.
Ang aking unang ebidensya, sabi ni Alon, inilabas ang isang dokumento, ang medical record ni Ginoong Federico Sandoval Jr. o Rico mula sa kanyang kapanganakan. Ayon sa record na ito, si Ginoong Sandoval ay mayroong Klinefelter syndrome. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng kwarto. Doña Victoria's face stiffened. Para sa mga hindi pamilyar sa kondisyong ito, pagpapatuloy ni Alon, ito ay isang congenital condition na nagdudulot ng permanenteng kawalan ng kakayahang magkaanak. Sa madaling salita, baog si Ginoong Rico Sandoval. Imposibleng maging ama siya ng sinumang bata. Bumagsak ang panga ni Rico. Tiningnan niya si Doña Victoria. Ang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Ang mata ng babae ay hindi makatingin sa kanya. Ngunit hindi pa tapos si Alon. Sa loob ng 10 taon, si Ginang Reyes ay pinaniwalaan na siya ang may problema. Siya ang walang silbi. Siya ang dahilan kung bakit walang anak ang mag-asawa. Samantalang ang katotohanan, si Ginoong Sandoval ang mayroong problema. Kinuha ni Alon ang susunod na dokumento, ang sumunod na ebidensya, ang credit card statements ni Ginoong Sandoval na nagpapakita ng regular na pagbabayad sa St. Victoria Medical Specialists, isang fertility clinic. At pagkatapos, ang pinakamalakas na suntok. At ang huling ebidensya, sabi ni Alon, inilabas ang mga dokumento mula kay Dr. David. Ang testimony at records mula kay Dr. Manuel David, ang head specialist sa St. Victoria. Sa kanyang testimonya, inilahad niya ang buong katotohanan. Isang in vitro fertilization procedure ang naganap. Ginamit ang egg cell ni Ginang Ana Santos, ngunit ang sperm cell ay galing sa isang anonymous donor at lahat ng ito ay inutusan at plinano ni Ginang Victoria Sandoval. Ang buong kwarto ay tila natumba. Rico, na kanina patahimik, ay napasabunot sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla at galit. Tumingin siya kay Ana. Ang pinsan ni Esperanza ay umiiyak na ng tahimik. Ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang tiyan. Doña Victoria, ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Ang kanyang matigas na ekspresyon ay gumuho, napalitan ng isang pagkabigla at takot. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Esperanza. Sa unang pagkakataon, nakita ni Esperanza ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan. Takot, hindi galit. Lahat ng ginawa ninyo, ang pagpapanggap, ang panlilinlang, ang pagtatago ng katotohanan, ay isang criminal offense. Ginang Sandoval, sabi ni Alon, ang kanyang boses ay matalim. Ang paggamit ng maling impormasyon sa birth certificate, ang pagpapanggap na si Ginoong Sandoval ang ama, ay may mabigat na kaparusahan sa ilalim ng batas. Humarap si Alon kay Esperanza. Ang aking kliyente ay hindi humihingi ng pera. Hindi niya kailangan ng inyong kayamanan. Ang hinihingi lang niya ay 2 bagay. Una, ang katotohanan ay kailangan niyang marinig sa publiko upang maibalik ang kanyang dignidad at reputasyon. At pangalawa, kinuha ni Esperanza ang ultrasound photo ni Miguelito mula sa kanyang sobre. Itinaas niya ito at tiningnan si Doña Victoria. Pangalawa, Ginang Sandoval, sabi ni Esperanza, ang kanyang boses ay matatag at puno ng isang kakaibang lakas. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ang kailangan ko lang ay ang anak ko at ang katotohanan. Nilapag niya ang ultrasound photo sa mesa. Hinihiling ko ang karapatan na maging legal na ina ni Miguelito, ang bata na pinaniwalaan ninyong anak namin dahil ako ang niloko sa kasal na ito para lang magkaroon kayo ng tagapagmana. Tumayo si Esperanza, handa na siyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Alon. May isa pa, sabi ni Alon, abot sa kanya ang isa pang folder. Tungkol sa sperm donor. Ang folder na inabot ni Alon ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa anonymous sperm donor. Sa loob nito,
Isang family tree ang nagpakita. At doon, nakita ni Esperanza ang isang koneksyon na nagpatindig ng kanyang balahibo. Ang sperm donor ay isang malayong pinsan ng pamilya Sandoval na matagal nang pumanaw, isang desperate at huling pagtatangka ni Doña Victoria na panatilihin ang dugong Sandoval sa kanilang angkan kahit na sa pamamagitan ng patay na. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakasukang katahimikan. Ang planong yon ay hindi lang panlilinlang. Ito ay isang bagay na baluktot at puno ng obsesyon. Doon, sa harap ng lahat, walang magawa si Doña Victoria. Ang kanyang matigas na mukha ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga abogado ay walang maidaan. Ang lahat ng kapangyarihan niya ay tila nawala. Naharap si Doña Victoria sa dalawang pagpipilian. Ang posibilidad na makulong dahil sa pandaraya at paggawa ng krimen o ang tanggapin ang mga kahilingan ni Esperanza. Ang kahihiyan, ang hiya, ang pinakamabigat na parusa para sa isang tulad niya. Pumapayag ako. Sa wakas ay sabi ni Doña Victoria, ang boses ay halos hindi marinig. Tanggap ko ang lahat ng kondisyon. Si Rico, na nakayuko lang kanina, ay biglang tumingala. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagtataka. Bakit? Hindi siya sinagot ni Doña Victoria. Tiningnan lang niya ang anak at sa isang iglap, nakita ni Esperanza ang isang bahagyang pagsisisi sa mukha ng matanda. Pagsisisi, hindi sa kanyang mga ginawa, kundi sa pagkakabunyag ng lahat, na pagdesisyonan ang lahat. Si Miguelito ay legal na ipinasa sa kustodya ni Esperanza. Si Doña Victoria ay magbibigay ng malaking halaga ng buwanang sustento para sa bata. Hindi bilang pagtanggap ng pagkakamali, kundi bilang isang out-of-court settlement upang maiwasan ang anumang eskandalo sa publiko at pag-uusig sa batas. Tumayo si Esperanza. Hindi na siya nakaramdam ng galit o kahit na paghihiganti. Isang kakaibang kalayaan ang kanyang naramdaman. Salamat, attorney, sabi niya kay Alon. Hindi pa tapos ang laban mo, Esperanza. Ngayon pa lang nagsisimula ang buhay mo. Ngumiti si Alon. Ang kanyang mga mata ay mas malinaw kaysa dati. Paglabas ni Esperanza sa gusali, may isang pamilyar na anino ang naghihintay. Si Yaya Luming. Yaya! Tumakbo si Esperanza at niyakap ang matanda ng mahigpit. Okay lang po ba kayo? Ligtas na ako, nak, sabi ni Yaya Luming. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng saya. Salamat sa Diyos at tinulungan ka. At salamat sa iyo, Attorney Alon. Niyakap ni Yaya Luming si Alon na nagulat sa biglaang yakap. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Sa wakas, may kapayapaan na. Ilang buwan ang lumipas. Isang simpleng bahay sa labas ng Metro Manila ang naging bagong tahanan ni na Esperanza at Miguelito. Malayo sa ingay at kinang ng Makati. Malayo sa mga alaala ng sakit. Masaya si Esperanza. Nagtayo siya ng isang maliit na flower shop. Ang kanyang pangarap, noong bata pa siya, pinangalanan niya itong Pag-asa Blooms. Si Miguelito ay lumalaki ng malusog at masayahin, isang bata na puno ng buhay at pag-ibig. Isang hapon, habang naglalaro sila sa maliit na hardin sa likod ng bahay, may narinig silang katok sa pinto. Si Elon. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt at may hawak siyang isang maliit na boke ng mga sunflowers. May dala akong liwanag, sabi niya, nakangiti. Tumingin si Esperanza sa kanya. At sa mga mata ni Alon, nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa kaysa sa pagiging isang abogado. Nakita niya ang isang pag-asa, isang pagkakataon, isang bagong simula. Lumipas pa ang maraming taon. Ang maliit na flower shop ni Esperanza, ang Pag-asa Blooms, ay lumago. Mula sa isang maliit na tindahan, ito ay naging isang kilalang supplier ng mga bulaklak sa buong bayan. Laging puno ng mga naglalabas-masok na delivery van. Ang bawat bulaklak ay tila naglalaman ng kanyang kwento, ang paglago, ang paglaban, at ang kagandahan na lumalabas mula sa lupa.
Kahit na sa pinakamadilim na panahon, si Miguelito ay isa ng binata. Matangkad, mabait, at may matatalas na mata tulad ni Alon. Alam niya ang kanyang kwento, ang kanyang kakaibang pinagmulan, ngunit hindi ito nagpababa sa kanyang pagkatao. Sa halip, ito ang nagturo sa kanya ng kahalagahan ng katotohanan, ng pagmamahal, at ng isang pamilya na pinili siya. Para sa kanya, si Esperanza ang kanyang tunay na ina, ang puso ng kanyang mundo. At si Alon, ang kanyang tito Alon, ay higit pa sa isang tiyuhin. Isa siyang ama, isang mentor, isang matalik na kaibigan. Ang bahay ni Esperanza, na minsan ay simple lamang, ay naging isang tahanan, puno ng tawanan, amoy ng bagong lutong pagkain, at sariwang bulaklak. Wala itong mamahaling kasangkapan ng mansyon ng mga Sandoval, ngunit meron itong init na hindi kayang bilhin ng pera. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan sa kanilang maliit na hardin, sa ilalim ng mga bituin, tinanong ni Miguelito si Alon. "Tito Alon," sabi niya, ang mga mata ay kumikinang sa kuryosidad. "Can you teach me how to be strong like Mama?" Ngumiti si Alon. Tiningnan niya si Esperanza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, paghanga, at pagmamalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Esperanza sa ilalim ng lamesa. "Minsan, ang pagiging malakas ay hindi ang paglaban ng pisikal, Miguelito," sabi ni Alon. "Ito ay ang kakayahang tumayo ulit pagkatapos mong madapa. Ang kakayahang magpatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. At ang kakayahang magmahal-mahal, muli, kahit na nasaktan ka na." Tumingin si Esperanza sa kanyang anak, pagkatapos ay kay Alon. Matagal na siyang nagpatawad. Ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa sakit, kundi ang pagtanggap nito at pagpili na bumuo ng isang bagong buhay na puno ng pag-asa. Wala na siyang galit kay Rico, kay Ana, o kahit kay Doña Victoria. Ang kanilang kapalaran ay nasa kamay na ng kanilang sariling mga konsensya at ng batas. Natagpuan niya ang kanyang kapayapaan, hindi sa isang fairy tale ending, kundi sa isang tunay, masalimuot, at magandang bagong simula. Ang mga aral ng paglaban, ng katotohanan, at ng pag-asa ay magpakailanman na nakaukit sa puso niya at ng kanyang pamilya. Ang kwentong puso ni Esperanza ay nagtapos, ngunit ang kanyang puso, ngayon, ay mas buo at mas malakas kaysa dati.